Okay, good morning, guys. So we will have a short de system development. No? So, um, before ko discuss yung iba, gagawa tayo from the scratch ng isang system na kung saan step by step nating ituturo sa inyo. Okay, so unang-una, i-close ko muna to para malaman nyo kung paano i-start. So, yung icons natin ng Visual Studio, pwede ninyong ilagay dito sa inyong desktop, no? Dito. So, we could simply open this one. So, ito na yung environment ng Visual Studio. So, what we're going to do is please press File, New, tapos Project. Then, click natin yung Visual Basic, Windows Form Application. Then, dito natin ilalagay yung ating file name, no? So, ito yung final program 1. So, final program 1. Click OK. Okay. Tapos na yan siya. So, final program 2. So, bakit nag-appear yun? Kasi I have already made my final program 1. So, hindi pwedeng duplicate yung ating file name. So, ito po. Yan. So, ito yung window natin, form window. Dito natin ilalagay yung ating tools, no? Na i-drag and drop natin later. Okay? So, this is our Solution Explorer. Then, we have this properties. So, unahin natin, first, ano bang gagawin nating program na medyo simple sa inyo? Grading sheet. No? So, grading sheet na merong different percentage. Okay? So, first, meron tayong Server Explorer and we have the toolbox. Unahin natin yung label. So, dito na lalagay mamaya yung label natin. So, para hindi tayo mag-isa-isa, we can use the label Control V. Yan. Control C, Control V. Yan. Okay, ito, palitan natin siya ng grading sheet. So, pag gusto natin siyang change yung font style, font size, punta tayo sa font, dito sa my properties. So, font, then, yung dot dyan. So, maghanap tayo ng gusto ninyong text. Then, you can simply change. Yan. Okay? So, halimbawa, gusto mo rin na iba yung color ng background. You can go to the back color. Then, click this one. Then, pwede ka mamili dito. We have 3 types. We have custom, the web, and the system. So, depende sa'yo kung anong gusto mo. This one, palitan naman natin ito. Gawin natin name. So, punta ka sa text. Diba may label dito? So, palitan mo yan ng name. Yan. Then, dito, gawin mo siyang course. Then, this one, we have here. This one is the semester.
Okay, so ngayon, pwede natin yun siyang change din yung size. So, just click this one, then change natin yung size ng ating text dyan. Okay? So, next, we have to drag the toolbox, text box pala. So, dito sa toolbox na to, hanapin natin yung text box. Ayan. So, lalagyan natin yung text box dyan. Then, para ma-adjust natin yan later. So, click nyo yan, multi-line. So, pwede mo siyang i-adjust na ngayon ang text box mo. Okay? So, ngayon, you have your course. Ganun na lang din. Text box na lang din. Okay. So, dun tayo sa year. You can use combo box, no? So, toolbox, hanapin mo yung combo box dito. Yan. Combo box. Ayan. So, para dito sa combo box, you can simply drag. So, mag-edit ka ng items dito. Like, lalagyan mo 1, enter 2, enter 3, enter 4. Ayan. Tapos, sa semester naman, you have your combo box. Ayan. Sensya na kayo guys, parang inaantok na rin ako, no? So, click this one, add items, and you just delete this one. First semester, second. Okay? And click OK. So, when you run it, ganito na yung itsura niya. Okay? So, click lang. Okay. The next one is we're going to put now a group box. No? Lagay tayo ng isang group box dito. Lagyan natin ng group box. Ayan. Ayan. Dito sa group box, dito natin ilalagay yung ating grading sheet. So, click natin to. Lagyan natin ng grading. So, in the grading, syempre, nandun yung mga subjects natin. So, what are the subjects? So, we have, lagay natin ng 5 subjects lang. Okay, para medyo madali lang para sa inyo. Ay, sorry. No? Pasensya na kayo guys. Parang inaantok na rin ako. Pero, I have to do this para may titignan na kayo ngayon. Okay, so in this label, so dito natin ilalagay yung mga subjects. Subjects, okay. Then, you have to list down all the subjects, like for example, programming. What else? Ano pa bang mga subjects? So, we have Intro to Computer. Next, we have PE. Purposive. Then we have math. Example. So we have 5 subjects here. So, ilalagay natin yung subjects natin dito. To make it bigger. We can highlight it and say that we have our uniform text size. Ayan. So, in our subjects, meron yan siyang percentage natin. Okay? So, for example, this one is
exam, which is 40%. Then we have laboratory, lab for example, 30%. Then we have assignments. So assignment. So 30, 40, so we have 70 plus 30, we have 100. The next one, we have this total. So lalagay na natin dito yung total grade niya. Ayan. Okay. So ngayon, maglalagay tayo ng text box. Text box for our grade. So, medyo natin ilalagay yung mga grades ng ating bawat subject. Okay? So, same with this one. Sa lab, may percentage tayo dyan. Okay. So, ngayon, dito sa gilid ng ating text box, dyan natin ilalagay yung percentage ng ating score. So, we will use label para hindi siya ma-change. So, label. Ganyan. Na? Ayan. Then, we have this total grade. Ayan. So, ngayon, lalagyan natin siya dito ng button sa gilid. Pwede din na isang button lang to calculate everything. Pero, para hindi kayo maguguluhan, lalagyan natin ng per subject. A button per subject. Yan. Okay, so we have this programming button 1. So, pwede nating show. So, meaning show, papakita niya yung grade later. No?
Okay, so for example, later na lang. So, maglalagay tayo dito ng isang button for the general average. Yan. So, medyo palakihan natin. So, this is button also. Then, we will add one label for your average. Okay? So, what we're going to do is to list down the text assignment of each subject. For example, dito sa programming, so sa programming, sulat niyo muna the label, this one, text box 3, tapos ang partner niya is label 15. Sulat niyo sa papel yan. Next, sa intro to computer, text box 4, then label 16. Then purposive com, text box 5. Then we have this label 17. Then we have mathematics here. Math, text box 6. Then label 18. Okay. So, ganun pagtingin natin mamaya. So, ngayon, programming pa natin, we have text box 7, label 19. Then, this one, we have text box 11, then label 23. Then, we have the total grade. This is total grade. Total grade natin, ang yan is label 27. Okay. So, ngayon, pag nandyan na yung assignment natin, so, unahin natin yung programming. So, first, we have this text box. This is text box 3, label 15, text box 7, label 19, text box 11, label 23, then we have label 27. Okay? So, una-una, assign tayo dito. Exam, love, and assignment. So, exam natin is 40%. Love is 30%. Assignment is 30%. With a total grade of 100%. So, double-click the show. So, dito tayo magko-code, no? So, first place, assign muna natin yung variable natin. We use the dim. First is the exam as double. Pwede tayong magamit ng double kasi minsan meron siyang mga decimal point. Dim love as double. Then dim assignment as double. So, ngayon, since meron na tayong assignment dito, we will assign yung text box natin.
Okay? So, since dito sa programming, we have exam, programming, lab programming, assignment programming. Okay? So, meaning exam, prog, then lab prog, then assignment prog, para may ano tayo. Then, after that one, we have to assign this variable to the particular text box or label. So, for example, this one, text box 3, no? So, we will put here exam prog is equals to text box 3 dot text. Then, lab prog is equals to text box 7 dot text. Then we have text box or assignment pro is equals to text box 11 dot text. Okay, so tapos na yan. Of course, kailangan natin dito ng percentage, right, sa label. So, kailangan program percentage, exam prog percentage. So, lalagyan naman natin dito. Dim, exam, prog, per. Meaning percentage yan siya. Next, dim, lab, prog, per. As double. Next, dim, assign, prog, per. As double. Okay. So, since maglalagay tayo ng exam, prog percentage, exam, prog percentage is equals to exam prog times ilang percent? It's 40%. So, lagyan natin. So, ngayon, since nandyan na siya, no, kung ano man yung value nito is the percentage of exam prog times 40%. Ngayon, check mo dito. Saan natin ilalagay? Dito sa label 15. So, therefore, ilalagay mo dito label 15 that text is equals to exam proper. Okay? So, next is yung lab na naman. Lab percentage is equals to lab prog times 30%. Tama ba? 0.30. So, saan natin siya ilalagay? Dito sa itong value na to. Itong label na to, which is label 19. So, label 19 is equals to
label 19, the text is equals to love proper sa baba. Yan. Next is the assign per equals assign prog times 0.30. So, anong label yun? Label, check niyo, anong label to? Label 23. So, label 23. That text is equals to assign per. Okay. So, ngayon, ang gagawin mo is you have to add all the total, no? Para ma-total natin siya dito. Total grade natin, which is label 27. So, dito, lagyan natin ng dim grade prog. Programming pa lang ito. Prog as double. So, therefore, lagay ka dito. Grade prog is equals to exam per plus love program per plus assignment prog. Then, titignan na natin saan natin ilalagay yung total label 27. So, therefore, label 27 that text is equals to grade prog. Okay. So, run it. So, ito na yung grading system natin, no? Yan. Course BSIT. First year. First sem. Okay, for example, binigyan ka ni ma'am ng 95. Sa lab mo, bigyan ka ng 84. Assignment mo, binigyan ka ng 81. So, pag-click mo dito sa show, lalabas na itong grade na to. Okay? So, siguro, itong the rest na inyong itong Intro to Com, Purposive Com, Mathematics, kayo na ang magdagdag niyan. Okay? Tapos, let me know, send me the codes, no? Para, at saka, dapat mairan ninyo. Okay? Thank you so much for watching.